Kumusta mga kasadik? Good morning at ito. So, katatapos lang ng flight natin. Nakadalawang flight na nga ako. At pahinga na muna kami ngayon. Antay muna kami ng next flight namin. So medyo, sa tingin ko parang medyo wala masyadong flight ngayon. Sa amin kasi doon sa doon sa terminal, so bakante yung mga tube. Baka doon lahat paparada yung mga aeroplano ngayon. At ito ang dala natin, business class again. Hindi ko alam kung papalitan ko to mamaya o itutuloy ko to hanggang hapon, hanggang uwian ko. 8 hours lang naman ako, so baka itutuloy ko na to hanggang alas 2. Ang sabi kasi sa akin kanina, papalitan ko raw to. And sabi ko naman okay lang. Wala naman ako magagawa pag ginusto nilang palitan to. At yun, so samahan nyo muna kami dito, magpahinga muna sa parking mga kasadik. At mamaya magpa-flights tayo, pupunta tayo, kukuha tayo ng flights natin mamaya. So yun mga kasadik. At yun nga mga kasadik, so standby muna tayo. Ito lang kinaganda talaga dito sa passenger bus. Hindi ka mukha dun sa crew bus dati. Pinanggalingan ko 2 years ago. Naging crew bus din kasi ako dito. Yung sinasakyan ng mga crew. So kami yung sumusundo doon sa mga crew, kapitan, yan. Dati doon ako. So doon talagang napaka-busy doon sa mga, ayan, kung makikita nyo yung bus na yun yung dumaan. Ayan yung crew bus. So sobrang busy dyan kasi walang tigil dyan. Kahit na sa tube pumaparada yung mga aeroplano, kailangan at saka obligado ka talaga na sunduin yung crew at saka kapitan. Dito sa amin ngayon, pag may flight lang, kamukha ng pumarada dito sa eco-remote, tawagin eco-remote area, dito yung malayo na doon sa terminal. So ang terminal na doon, Terminal 5 domestic at Terminal 4 international. Pag pumarada lang dito sa location namin, malayo na sa terminal, doon lang kami kikilos. And antay lang kami ng tawag sa amin, tatawagin yung pangalan o bus number namin. Then pag tinawag kami, ibabato kami doon kung saan yung parking ng aeroplano. Halimbawa, kamukha nung flight ko kanina, nanggaling ako sa eco-remote 22, Lima, dito lang sa likod. So, tumawag. Boarding ngayon ng domestic 544 gate. So, at yun nga. So, ang kinaganda lang talaga dito hindi talaga masyadong busy dito sa passenger bus. At habang wala pa nga tayong flight mga kasadik, ayun yung matulog muna or maglaro o magpahinga, dito tayo sa loob ng bus natin. At mamaya, hayaan yung isama ko kayo sa akin 2 or 3 flight para naman makita nyo yung, actually nakita nyo na doon sa unang video, makita nyo naman ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mga dadaanan natin papunta dun sa ating parking area kung saan tayo pipick up ng mga pasahero. At yun, so habang nag-aantay tayo, pahinga muna tayo mga kasadik. At yan sila, so may flight na yung mga yan, tinawag na yung mga serial number ng bus nila at yung pangalan nila. Kaya punta na yun sila ng Terminal 5 and kung saan sila binato. At yan, yung iba naka-standby pa dito mga kasadik. At may flight tayo ngayon sa eco-remote 2. Malawak ang Riyadh mga kasadik, pero mas parang sa tingin ko mas malawak ang Jeddah. Kasi sa Jeddah, 2 airport doon, yung lumang airport at saka yung bagong airport ngayon. Dito naman, 2 rin siya, international at domestic nga lang. Pero parang mas malawak ata yung Jeddah. Kasi doon, meron pang Royal Terminal, ganyan. May Hajj Terminal, so napakalawak doon. And dito naman, ayan, meron naman Royal Terminal dito. At meron din ditong mga, yun nga lang talagang parang mas malawak yung Jeddah kaysa dito. Kaya lang dito, kinaganda naman dito,
kahit saan naman dito, kung halimbawa nagpa-flight kayo ng ito, kamukha nung sa amin, kahit saan ka pumasok dito, okay lang. Kahit dumaan ka sa likod ng aeroplano, basta safe lang. Pero pag hindi naman talaga safe, dali ka, huhulihin ka ng safety dito. Yung tower na yan, kahit na napakalayo niya, kitang-kita yung gawa mo, kitang-kita yung ano mo dito kung tatawid ka ng may aeroplanong tumatawid din yan. Sigurado kitang-kita nila yan. Napakabilis ng safety niyan. Agad nandiyan dyan, uhulihin ka kagad. At yan, so nandito na tayo sa ating parking Eco Remote 2 and wala pa yung aeroplano. So on the way pa yun, siguro mga after 5 minutes pa yun bago dumating. At tayo yung una, so paparada na tayo dito para mamaya lilipat na lang tayo doon. Eco Remote 2 at eto yung ano dyan, yan yung Terminal 4. International na to dito. Okay, kita parking area tapi. Karamihan dyan yung mga nanggaling ng Pilipinas at kung saang basta international yan. Pag Philippine, galing ka ng ano, direct flight ng Saudi, diyan ka lalapag. Pero pag puno na dyan, minsan, doon lumalapag sa may eco area. Dito tayo sa Eco 2 ngayon. Yan. Kaya lang natin, padating na rin aeroplano niyan. Dumating tayo ng 8:24. Sulat lang natin, 8:24 arrive. At ito na yung flight natin. Malaki pala itong flight namin ngayon. Airbus 330. So, ang aircraft registration ay Cubic 24. Tawag natin yan para sa sa ano niya, location, kung international o domestic. Cubic 24, Cubic 24. 1662 domestic. Copy, Eco 2, 1662509. So, domestic lang siya. Papunta lang ng ano to, Terminal 5 lang siya. Medyo marami rin ang sakay nito. Kaya 5 ata kami dito na nandito ngayon para sa flight na to. So, Cubic 24, Eco 2. Dumating siya na 8:29 pala. 8:29. Domestic flight. Biruin mo sa laki na yan, naililipad niya. Nakakapagtaka rin minsan ng aeroplano no? Bukod sa napakarami ng sakay na tao, may mga sakay pang mga ano yan. May sakay pang mga bagahe, yung mga cargo. Yan, so napakagaling dito. So dati, mga year 2012 bata, 2012 hanggang 2018. Ganyan din yung trabaho dati. Nagmamarshal ng aircraft. Aircraft marshaller din ako dati. Kaya magmula 2012 hanggang ngayon airport na rin talaga ako Parang eto na yung naging ano ko. Hindi na ako nakakapag ng ibang trabaho dito sa Middle East. So airport na talaga. Yan, kukunik lang yung step. Then pagka-connect niyan, tayo naman ang lalapit. Kasi business class tayo, parang VIP, tayong kukuha ng mga unang bababa dyan. Dito sa loob, may mga babaeng driver na rin dito, kamukha niyang BMW na yan, VIP na yung mga yan, babaeng driver niya. Just now, arrive. So, hindi pa nagbigay na signal yung marshal niya kung pwede na ba lumapit. Kaya yung step, hindi pa rin na-i-connect.
At yan, so natin lang natin mag-loading ngayon. Then pagkatapos niyan, dadalhin natin ang terminal yan. Sa tingin ko parang maraming sakay ngayon to kasi 5 ata kami pinapunta dito. At yan, so start na tayo. Start time natin 34. 10 minutes. Man, start. Start na tayo. At yun, so pagkatapos natin mag-drop dito sa Terminal 5, may next flight tayo, Ecoremote 20. Kaya lang, baka nag-loading na yun. Kaya, dapat first tayo, di ba? Baka mag-last bus tayo. And bahala na. Tignan natin kung aabot tayo. And pag di tayo umabot, automatic last bus tayo. Last bus yung ano, no? Last bus yung VIP. At yan. Ito yung sinasabi ko na dito, kahit sa likod ng aeroplano, pwede tayong dumaan. Charlie, medyo malaki yung aeroplano doon. 777 na tayo. Try natin kung aabot tayo, mga kasadik. Start na ata. Start loading na ata. Pero try nating umabol. Oh, start na. Yan, so dito na lang tayo mag-aantay. Antay lang natin kung tawagin tayo para sa backup bus nila. Tingin ko parang sakto na ata yan. May 2 pang bus na wala pang laman. Man, I think they need 1 more bus for the wheelchair. Wait na tani ba, sant? Yeah. So dyan, class drop program. Lapit tayo. Yeah. 139 class 139. So lapit tayo. Kaya lang, VIP yung dala natin. So, Iilan na lang to. Tatayo na itong mga to sigurado. At natapos na tayo, mga kasadik. So nakakuha pa rin tayo ng pasero doon. Medyo marami-rami pa rin yung nakuha natin. At tapos na naman yung ating flight. So pahinga na tayo uli. Antayin lang tayo uli ng tawag sa atin na mamaya. At yun, mga kasadik, so hanggang dito na lang ang ating munting video ngayon dito sa Paliparan. At salamat sa mga nanood. Ingat po tayong lahat, mga kasadik, and peace out. Bye bye.